what's up? It's me, Aya, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay medyo gagawin natin kakaiba ang ating video today. No? It is a vlog na mag-novel, mag-book review tayo. At the same time is magka-coffee time tayo. Gusto mo yan? Siyempre gusto niyo yun, di ba? Pero ngayon, guys, is may special guest tayo ngayon. Kilala niyo ba kung sino ng ating guest? Kung hindi niyo kilala, sige, papakilala natin. Ayan, in 3, 2, 1, lalabas siya sa aking likod. Hello. Ayan, siya ang aking best friend. Best friend? Ayan, so ngayon guys, ay samahan nyo kami sa aming coffee-friendly date. Kayo na bahala mag-isip pa. Samahan nyo kami na mag-date to date. Mag-coffee shop or mag-coffee date. Yes, coffee date. Oh yes, nabanggit niya na mag-book review kami ng ilan sa mga magagandang mga akda na mga sinuro talaga ng mga magagaling na manunulat. At abangan nyo ang aming novel or book review, and at the same time ay ang aming maikling kwentuhan. So guys, nakikita nyo ba kung nasaan kami today? Wait lang i-reveal natin kung nasaan tayo. In 1, 2, 3. Nandito tayo sa Bacata Coffee. Hulaan nyo saan ang location yan. Mamaya, sabihin namin kung saan ang location nito at kung gusto nyo puntahan, pwede nyo puntahan. Mamaya ilalagay ko sa ating chat box ang pin location ng aming pinuntahan ngayon. Ayan, simulan na natin ito. Let's what gonna do! Naniniwala ka ba sa magic? Magic? Medyo? Oo. Kung naniniwala ka, pag bilang mo 3, nasa loob na tayo ng Bacata Coffee. Sige. 2, 3? At dito tayo sa loob. Ayun na, coffee shop. Tutuban ay pinangin ni Andres Cristobal Cruz. Kilala mo ba si Cristobal Cruz? Kilala ko ba? Kilala niyo ba? Cristobal Cruz ay pinanganak noong November 13, basta sa aking panaliksik, ito ay pinanganak noong November 13, 1929. At siya ay nakatira sa Tondo, Manila. Marami na din siyang naisulat ng mga akda, kagaya na lamang ng Flower Estero, Lush. At isa sa mga panganay ng libro, base sa aking nakalap, ay ang Tuntuman ay may nakukit. At ito ang ating i-book review sa araw na ito na talagang maganda siyang basahin. Ngayon pa lang, inumpisahan ko na basahin natin, hinihikayat ko kayo na basahin natin ang librong ito kasi napakaganda ng storya. Ano bang story? Ayun, kung babasahin natin na paigil, halos marami na issue palipunan sa loob ito na talagang makaka-relate tayo sa kasalukuyan. Tatalagin nga natin sa Cristobal Cruz na ipinanganak sa Tondo, Maynila. Yun din ang isa sa mga nag-joke bakit Tondo, Maynila ang ginamit ng surface. Kumbaga, sa librong ito, dadali talaga tayo sa Kamaynilaan. Alam mo, kapag ikaw tinanong kita, kapag tinanong ko kayo, kapag sinabi mo na ito, ano bang naiisip mo? Magulo. Away. Ano pa? Mga titingnan nila. Kasi mga Yes, sir. Kasi mga Kumbaga, sa madaling salita, Tondo ay isa sa mga tinuturing ng ilan na negatibo. Negatibo ang pagkakaso kapag sinabi natin Tondo, Maynila talagang ganito, magpasilero, magpagulo. Pero sa loob ng akong ito, pinakita ni Andres Cristobal Cruz na ang Maynila ay may sariling dahilan. Ayun na nga, pumuriin natin yung uri ng katulad. Napakaganda magsulat ni Cristobal Cruz sa nobelang ito na ang Tuntuman ay Maynila. Kapag nabanggit na sila ng Tondo, sabi mo kanina, pero sa loob ng librong ito, pinatunayan ni Cristobal Cruz at ang mga karakter sa loob ng akda na mayroong pag-asa sa loob ng ito. Kasi tingnan natin, pahagi din, maaari din pumasok dito ang elemento ng kata na character-driven stories na kung saan, ibig sabihin, nakatuon siya sa mismong karakter. Ilan sa mga karakter na ito ay pinangunahan ni Victor Del Mundo. At si Victor Del Mundo, syempre may mga supporting characters tayo,
mga ang bida natin, si Victor Del Mundo, si Flor, si Alma, na naging kanyang kasintahan at naging nakatuluyan or nagpakasal sila. At yung mga supporting characters na yun, yung kanyang kuya, si Lucas, si kanyang nanay, si Alex Sean, kanyang kabarkada ng kanyang kuya, si Tatang Magban, si Milo, si Paing Gastik, no? Ilan yun sa mga nakatulong dito sa loob ng akda na may malaking bahagi sa buhay nito. At yun na, no? Kung ibabahagi ko sa inyo guys, no? Hindi kahit kung talaga kayo pumunta ng dito, ng Snowball News, kasi napakaganda ng kanyang pagsulat. Ang kanyang konsepto kung bakit siguro sinulat ito, ang dumating nila, sa pagkaunawan. Ang totoo, babanggit ko pa ulit-ulit na pero sa loob ng akda, pinatutunayan na mayroong pag-asa na hindi lamang basta nakakaraos sa buhay na ang hirap ay iniiniglang. Kumbaga, binibigyan sa loob ng akda ito ng isang pag-asa na sa loob ng mundo, mayroong pag-asa. Kumbaga, meron tayong kanya-kanya na ituring natin langit. Itutan ay may langit. Mayroong pag-asa na binibigyan ng pagtanaw palagi ng Victoria, palagi ng pag-asa. Yun nga, sa loob ng kwentong ito, sobrang daming nangyari. Papasok din sa storyang ito ang tawag natin Ninja Reds, no? Na kung saan nagkakaroon ng flashback. Yes. No, sa kwento kasi nagkakaroon ng mga flashback na kumbaga papakapyawan natin, no? Meron dong part na nagkaroon ng flashback, no? Kung saan POV ni Flor na dating kasintahan nga ni Victor, na binabanggit niya doon na noong araw daw, ganito daw sila, nanonood daw sila sa sine. And binabanggit niya doon kung ano yung naging buhay nila ni Victor noong sila noon. No? Pero hindi nga yun natuloy dahil noon yung pangarap na yun dahil sa isang paghimagsik. At ang paghimagsik na dinudukol sila ng akda ay yung tumalikod si Flor doon sa pangarap na dati nilang pinangarap na dalawa pero ang nangarap lang. Ganito kasi yun. Wait lang, medyo sakit ako. Kasi yun, nangangarap sila pareho na kapag sila, inayin sa hinahanap. Pero hindi natuloy dahil hindi makapag-yes, parang talaga hindi siya makapag-hintay, yun ang gamitin natin word. Hindi makapag-hintay si Flor na tabuhin niya yung ginhawa sa loob ng tubo. Parang wala nang pag-asa sa inahap ni Flor na kapag titignan mo wala nang pag-asa. Ganun yung tinitignan. Hindi siya isang hawak lang sa pangako Victor na merong pag-asa sa tuloy. Diba? Titignan mo siya. Sobrang, sa part ni Victor, sobrang masakit yun, no? Tinalikuran yung pangarap ng pareho ni Victor. Pero siya lang ang nakaka. Nakaka-relate siya. Nakaka-relate ka ba? Hindi na. At rin natin. At yun nga, sa pauna, no, kung sisisirin natin maigay ito ni Victor. Yes, sisisirin. Pero susuungin natin, no? Hanggang sa makita natin kung ano yung ganda at tinangnan ni Cristobal Cruz. Thank you so much, no? Talagang minahal ko ng sobra itong Antutuman ng Milangit Day. Talagang naidala ko sa kamay nilaan na ipinakita sa akin ng pagmamahal ay isang daigdig. Isang tinatagong daigdig na kung saan kaya nitong sumuong sa kahirapan. At ang kahirapan na yun, hindi mo siya titignan as kahirapan. Dahil hindi natin titignan as langit ka lupa. Sa storyang ito, pinamagitan sa atin ni Cristobal Cruz na walang langit ka lupa. Kumbaga, yung pag-ibig na yun ay isang daigdig at isang langit na nasa loob na yun. Ganda niya sobra, no? Parang hindi, yun nga, ito po natin, spoiler alert, no? Spoiler alert, no? Sa aking mga sinabi at sa aking patuloy sasabihin. Yun nga, no? Sa loob ko sinap lang to, una nabanggit nito na muling tumawag si Flor kay Victor. Tumawag siya, nangamusta ganyan. Siyempre, sa ginagap ni Victor na sobrang tagal na nung hindi tayo siya yung tatawag. At yung pagtawag na yun ni Victor, naging daan yun para magkita silang muli. At si Flor nga, ito nga kasintahan. Victor dati, no, na hindi nila natuloy yung kanilang pag-iibigan dahil sa sinabi ko kanina. At yun, fast forward natin, para sila ng communication system. Nandun pa rin yung pangmalasakit ni Victor kay Flor. Nandun pa rin, pero hindi na sa sinagap na kailangan niya ituloy kung ano may numero. At yung kalaunan, meron nga din pumasok ulit sa society. Ito nga, yes, no? Ito nga si Alma Fuentes. Si Alma Fuentes ay isang maganda at matalino na kanyang kaklase na anak ng isang mayaman.
dito nagsimula ang pagkakaroon ng daigdig ni Victor sa loob niya. Medyo kung pakikipagin natin. Ibig sabihin nito, yung daigdig na tinutukoy na ulit-ulit sa loob ng akda ay isang langit at pag-iibigan ng Pilipinas. Ngunit bakit? Siyempre, di ba? Yun nga, dumating si Alma. At si Alma, nagpatunay na ang tulungan ay kailangan. Yes, di ba? Yun nga, magtapos sila, silang mag-aaral or kung sila is aral ng pagkukunan or history, may link sila pareho sa Escobino. Marami silang pinagdaanan sa kanilang eskwelahan, nagkaroon ng mga iyong problema sa loob ng eskwelahan. Katulad ng pagsagot ni Victor, no, doon sa mga professor na yung professor na kasi na to, makikitaan natin ng isang kapangyarihan na pinipit nito, no, na yung professor na to, ano siya, dito sa konsepto ng baptismo, papasok natin ng baptismo. Sa pagitan ng kapangyarihan at kababa. Kasi may part doon sa loob ng kwento na parang ito si Adila at si Mr. Budigek, tinatawag nila, na nagkakaroon sila na parang negosyo pagdating sa libro at sa pag-aaral nila. Kasi binibenta nung ni Adila yung libro sa mga estudyante, tapos pinagkakakitaan nila. No? And then fast forward tayo, yun nga, si Flor na dati niya kasintahan ay nagdadalang tao. At ang tatay, pinagdadalang tao niya, si Tonyo, at si Tonyo, pinapulas mo lang, pisto na, sobrang nagdadalang tao. Like, yes. Diba, parang, sa loob doon is, meron palang asawa si Tonyo. Yes, hindi lang si ano guys hindi lang si Flor ang kanyang asawa, meron siyang asawa. Pero pilit itong tinago ni Flor na alam niyang may asawa. Kasi nagpunta sa isang bahay nila yung asawa. Yes. And then yun, patuloy pa rin na nagkaroon ng connection si Flor at si Victor. Pero wala na yung dating pagbigay ni Victor. O ni Flor, pero nandun pa rin. Kasi ba, si Victor at si Flor, huwag nilang isa't isa. Pero what if, nag-ulit sila. Andiyan na nga, no? Kapag tayo, no? Sa lang naman to, nagkaklaseng nga ito, nasa ibasang araw, nakagraduate si Alma at si Victor, no? Pinakilala ni Alma sa kanyang mga magulang si Victor, at ganun din si Victor, pinakilala niya sa kanyang magulang na si Alexon. At yun nga, no? Nagkaroon ng misconception doon sa paraan ng pagpapakilala ng magulang ni Alma kay sa magulang ni Victor. Parang nagkaroon ng discrimination na parang tinignan lang siya. Sumagot ng maayos yung kanyang magulang. Nung pinakilala kasi ni Alma ito sa kanyang magulang, hindi gaano nag-responde ng maayos yung kanyang. Yes, parang pinapaliwanag na siya, parang ayaw ng mga magulang ni yes, taga-tundon. Siyempre nagkakaroon ng discrimination. And then fast forward, after nila mag-graduate, nagturo sila. Naging guro sila sa Araling Malipunan at kinagitahan doon sa alma mater nila. Kung saan sila nagtapos, yun sila nagtapos. Yun, naging guro sila, pinasok ng tatay ni Alma, si Alma, doon sa nagtuturuan nila sa Torres High School. At ito si Victor naman, sabi nga natin si Victor, pinalarawan ko siya isang sarcastic na tao. Baga, pilit niya pinapagaan ng mga bagay dahil ayaw niya siya kinakaawa. Pero sa loob ng akda, no, makikita na si Victor ay isang buwan. Bakit nagsisigil buwan? Kasi si Victor, maraming pagkakataon na kahit sa pag-iisip paglaban sa mundo, mga nakakalaban ng kanya. Like, ayaw niya lumaban, hindi dahil sinuwag siya. Pakiwari ko, kaya siya ayaw niya lumaban dahil ayaw niya magkaroon ng pulis. Dahil gusto niya nakapayapaan. Baga, mas iniisip niya pa kung ano yung hinaharap kesa sa nakasalog ngayon na meron siya. At yun nga, no, hindi naman sa duwag, no, kung tinignan ko siyang maigi, at sinusuri ko siyang maigi habang binabasa ko. Hindi naman duwag, ang pagkakaroon ng pagkataglay ni Victor ng ganong katangian. Kundi isang pag-iingat, kung saan yung pag-iingat na yun, hindi niya maipakita ng lubos sa tao. Na ganun yung nararamdaman niya. Pinadaan niya sa biro. Sarcastic way na lang siya. Sobrang sarcastic siya, paano siya magsalita. Talagang dinadaan niya sa biro. Pero sa loob-loob niya, hindi na seryoso yung bagay. Pero hindi niya pinapakita doon sa tao na ganun yung nararamdaman. Ganun ang katangian. And then yun, no? Kasi nakikilala sila ng konsuhan. Ang konsuhan na yun, yun yung parang isa sa mga tumulong kay Victor. Pero, hindi ka balik. Yung tulong na yun, ang tulong na yun is ipasok si Victor sa Torres High School. Kapalit ng pagbabayad ng boto. At, kasi election kasi that time. Yes, election that time. And then, si Victor pinala siya sa mundo. So, ang gusto mangyari ng konsuhan, na hinayatin ni Victor yung mga taga-tundo. Yes, puto na yun. Correct ka dyan. So, di ba kita natin na may issue pa din bilang nagaganap. Yes, very, very true, di ba? Nagaganap siya hanggang sa kasagot niya, yung pagbabayad mo. Yes.
Galing mo na na. Yes, yan. No, sobrang makikita talaga natin yung relation pa dito sa loob ng ako. And then fast forward, no? After nilang magkaroon ng sarili ng parehong trabaho, siyempre, andun pa rin tayo sa in denial stage ni Victor at Alma. Sobrang in denial talaga sila, no? Kasi si Alma, biruin mo, kuha siya ng tala-arawan or some diary na gagawin natin sa kasalukuyan niya. Na kung saan doon niya binabalangkas ng paulit-ulit kung ano yung mga bagay na magandang nangyari sa kanila sa mga nagdadaang hindi pa sa panahon. Hindi niya sinusulat yung magagandang memories nila. Yan o, ni Victor, like ganun yung nararamdaman niya that time, lahat ng pagsusumbong na meron sa dibdib ni Alma that time, or kung ano yung nararamdaman niya that time, sinusulat ni Alma yun sa kanyang dati. At sa hindi nasa pagkakataon na nabasa ito ni Victor. Yes. Kasi sa loob ng diary ni Alma, binabanggit niya doon ang daigdig. At ang daigdig na binabanggit niya ay yung daigdig niyang pagtingin para kay Victor. Nabasa yung Victor, hindi ko kalayan na mabasa. Siyempre, inutusan niya kasi yun. Nailagay yung gamit niya sa faculty. Ano sa hindi nasa ang pagkakataon, nakuha ni Victor yun. Tapos, nabasa niya. Like, nagulat siya, hindi niya alam yung i-relate. Tapos, hanggang sa dead na siya, parang ginawa niya siya yung task. Tinatanong siya ni Alma kung nabasa niya. Pero ang sagot ni Victor, hindi niya nabasa. Pero, panay ang missing ito. Like, inaasar na si Alma na gano'n, hindi niya nabasa. Pero totoo, nabasa niya. Then, kalaunan, yun na, yun, nagkaroon sila ng mga memories ni Alma. Yung mga bundles sila sa gabi ng board, hawak kamay sila. Yes, yung mga moments sila na gano'n, talagang kinikilig ako, no, habang pinabasa ko. And then, yun na, lumipas sa mga araw, nakilala na. Nakilala na ni Alma, kanyang magulang, si nakilala niya. Tapos, hindi naman akalain ni Alma na matatanggap ito ng kanyang magulang. Pangunahin na ang kanyang tatay. Siguro, isa din talaga sa nagpatanggap kay Victor since kung hindi natin tundo lang di ba? Nagandang si Victor. Pero, siguro isa din sa nagpamulan sa kanyang ama, yung nangyari sa kanyang tatay sa mga nagdaang nakalipas. Yun yung nagahasa or ginahasa ng kanyang tatay, si Mr. Fuentes, na kinilang katulong si Dolores. Si Dolores ay siyang katulong ngayon or yung nangyari, like, ginahasa niya. Tapos, kinonfront niya yung tatay niya that time, tapos pinangin na ganun yung nangyari. Sinusustentuhan niya yung bata doon sa yung kapatid niya doon sa kanyang ama. Tapos nagulat ang kanyang tatay. And then lumipos ang araw, pinakilala nga ni Alma, itong si Victor sa kanyang tatay. Kinakabahan siya. Actually, si Victor din kinakabahan siya. Like, hindi alam kung tatanggap pa siya since alay pa ulit-ulit sinasabi ni Victor. Siguro, ang pagbabasa daw sa mga literatura. Kasi since kasaysayan namin nag-aaral nila, may hindi magbasa si Victor. At isa sa mga nababasa nga daw ng narration ay ang tungkol sa mayaman versus mahirap. Marquis Mondadillo yung concept ko. Like, langit ka, lupa. Pero pilit na binabalangkas or binabasa ni Alma na hindi gano'n na magiging kahihitan na nila kasi sa pagitan nilang dalawa, pero ongoing sa loob ng, at natundo na yun, sa loob ng tungdong yun, magkabawat din sa daw sa atin is Victor. Meron tayong kanya-kanyang at the same time is, yung daigdig na yun ay isang pag-ibig na kung saan, yun, isang daigdig. At yun nga, no, kung titignan pa rin natin, kung pa-flashback pa natin, no, talagang patalit na magkaibigan sila at nauwi sila sa atin, happily, ever after, diba? Oo, yes, nagpakasan sila. Yes, natanggap ng magulang ni Alma si Victor, no, na hindi lang ang titigan ng as nito lang. Tinanggap nila yun. At the same time, naging masaya si Victor, nagkaroon ng business ito, yung patahian, at yung sayang buhay nila ng kanyang anak. No? At anak nila ni Don, pero hindi sila nagkatulungan. Hindi sila nagkatulungan ito. And then, syempre, masaya ang buhay, di ba? Ni Alba, or talagang happy ever after sila. Sabi ko nga, habang nagkasa ko, sobrang in denial stage at pakipot talaga ng Victor. Sobra yun guys, no? Kasi kung titignan natin sa loob ng akta, sobrang pakipot talaga siya. May mga times na parang dinadaan nga niya sa biro, pero andoon yung pagmamahal, pero tinatago siya piling-piling. At yun, nagpakasal sila at nagkaroon ulit nila binabanggit na yung daigdig na yun ay sila maraming. Daigdig na yun ay isang pag-ibig na hindi na kailangan sa diba? Palakpakan naman natin si Andres Cruz. Kaya guys, pinatutuhan ba kayo? Like, napaubaw ba kayo talaga dito sa novel ni Andres Cruz? Okay, alam mo, isa sa mga nagustuhan ko dito, habang binabasa ko sa'yo, isa sa mga nagustuhan ko dito
paano gamitin nga yung Cristobal Cruz ng salita. Maganda yung pagkaka-instruction ng mga words, yung kanyang pagkakasulat. Madali siyang maintindihan. Kung ako mababasa, hindi ako. Ikaw ang mababasa, hindi ka nito. At syempre, kung ikaw ang mababasa, hindi ka like, na, di ba? Sobrang ganda na hindi lang pag-ibig ang meron sa mundo, kundi ang mga nakabalot ito mga isyu panimula na talagang isang salukuyan na nangyari pa rin talaga. At, yun. No? Isa din sa mga gusto ko dito, no? Yung kung paano ginamit ang kape bilang isang bait ng pag-ibig ni Flor at ni Victor. Pangalawa, paulit-ulit na binabanggit ni Alma kay Victor sa kanyang kalaarawan na gaya rin yung kanyang daigdig ay si Victor na ginagamit yung daigdig bilang isang pag-ibig. Nagiging masinig siya para sa akin kasi nagiging makabuluhan siya. Like, daigdig na yun ay isang pagmamahal na nabungog sa loob ng mundo at ang mundo hindi lang isang pabulog. Hindi, merong pag-asa. Pag-asa na yun ay ang langit na inaasa ng laban. Ito na pag-suwan. Hindi ka na. Sige, mamaya. Mag-check out ka na. At kung gusto niyo bumili, no, guys, meron ako mamaya dyan sa comment section natin. Ilalagay natin dyan yung link sa Shopee. Pwede ko siya mabili na sa Shopee. Yes. Masahin nyo na, guys, kasi sobrang ganda talaga ang pagkakagawa na. Like, kung bakit napakawaw pa talaga. Sobrang ganda talaga. Napaisip ako. Maaari din pumasok dito yung teorya. Ano ko ng teorya? Teorya yung feminism. Kasi di ba pag teorya ng feminism, inaangat ang kababaihan sa lipunan. Sa akda nito ni Andres Cristobal Cruz, marami ko nakita na bahagi ng teorya ng feminism. Unang-una ay yung sa unang kabanata na kung saan si Eston kasi talaga parang trip niya palagi si Victor tsaka si Victor. Ngayon nagkaroon ng sagpaan si Victor tapos si Eston at nadamay si Victor. Nadamay si Flor, hinamon ni Eston si Victor at sinama niya si Flor. Kumbaga, nadapa si Flor na umagis yung kanyang dito sa lupa. Tapos pilit na sinaktan pilit na sasaktan ni Eston itong si Flor. So, doon pa lang makikita natin yung asosyato sa teoryang feminismo na merong sinubukan ng lalaki ng Eston na labanan niya si Flor na maaari siya pumasok sa feminismo. Pangalawa, no, na maaaring ipasok sa teoryang feminismo ay yung inating maigil. Yung kapag babae ka, kadalasan ng trabaho mo talaga ay limitado. Pagka sa loob ng akda, si Pasing na gusto ni Lucas. Trabaho ni Pasing ay isang waitress lamang. At may mga pagkakataon na parang ginigit ni Lucas si Pasing parang nasaktan ka sa kasi nga, hindi, kasi nangyari kasi dati tayo. Nasa jukebox sila, jukebox parang siyang pinupati. And kasi si Pasing, isa nga siyang waitress, so nagsiserve siya ng mga sorbetas or mga inumin. Na kung saan, may mga waray kasi doon na nag-iinit. And then, sa inyo na, binigay ni Pasing yung mga sorbetas. May inumin doon sa kabila instead na kila Lucas. Nagalit si Lucas at hindi na naiwasang nasaktan niya si Pasing. So doon, pangalawa yun, dapat pwede natin ibasa sa mismo. At pangatlo ay yung sa kabila ng pagiging mayaman ni Alma. Mayaman sila pero pilit pa rin siya nakasukan dito sa kanyang parang despite na kaya naman nila na hindi na magtrabaho. Pero makikita natin sa loob ng akta at sa pamamagitan ni Alma na nagtrabaho pa rin siya sa kabila lang. Para makikita natin yun na yung babae, ay si Alma, sinubukan niya pa rin magtrabaho. Na involved pa rin ang babae. Papasok pa rin talaga sa teoryang feminism. At syempre pang-apat, yung paghahasa ng ama ni Alma o ni Mr. Fuentes doon sa kanilang katulong si Dolores. Talagang binayaran ni Mr. Fuentes si Dolores para hindi ito magsalita at para hindi ito. Ilan yun sa mga nakita kong pasok sa teoryang feminismo na maaaring matalunton sa loob ng akda ni Cristobal Cruz na ang inumanay niya. Pangalawa, nakita ko rin na since ito ay tundo at marami na siyang palipag na maaaring pumasok din dito ang teoryang marxismo. Kung sinabi natin teoryang marxismo, ito ay narong tunggalian ng mayaman laban sa mahirap. Maraming pinakita sa loob ng akdang ito na unang-una, syempre, ang pag-ibigan ni
Flor, I mean ni Alma at ni Victor. Kumbaga sa terminong paulit yung binabanggit ko kanina, na langit ka, lupa. Isa yun sa mga maaaring mag-representasyon na bakit magpayaman. Diba? Ito lang ang dapat mong pangsawa. Dapat kapag mahirap, ito walang dapat. Pero pilit itong pinasa, God bless, mamagitan ng kanyang mga tauhan na kailangan na hindi ka na magsasama. Na langit ka lupa. Kailangan tayo ganito. Ilan yun? So, isa yun sa mga pinakita. At pangalawa, yung pagkakaroon ng kapangyarihan, mga gobyerno. Katulad din lang nila, konsihan, ni Agila, ng kanyang profesor na puro lamang ganyan. Dahil may ganyan, pwede nilang bayaran ng utang. Kumbaga, pwede nilang maging tauhan. Maging ka, yung mga tao, kaya nila makasunod. Kasi kami, kung pala makikita natin doon na mayroong tumalian ng kayamanan or mahirap versus mayayaman. At, ayun, no? Na makikita natin yung mga pagkakalimutan. Mostly ganun lang mga isyong palipunan na nakikita natin na nasa loob ng Panginoon. At paulit-ulit ko na binabanggit na mayroong pangyarihan laban sa watute. At meron din na may isa pa ako nakita na may alam or edukado versus sa hindi ganun ka edukado. Makikita natin doon sa habang nag-aaral pa lamang sila Victor at si Alma. Merong mga ganun senaryo na kung may alam ka, ganito dapat ang marami. Kapag wala kang alam, ito ka lang. Ilan yun sa mga nakita ko sa loob ng akin. Kung totoo lang maraming teorya, no? Maraming teorya ang pwedeng banggitin. Maraming teorya ang pwede natin makita sa loob ng akin. At ang ganda lang, no? Kung titingnan natin maigi, no? Talagang may liwanag natin. Paulit ko kasi sinasabi yun na ang liwanag ng mundo ay talagang wala. Ang ganda yun. Hindi kaya ito bakit ang pili. Medyo naubos na guys. Right? Ito yung kanyang ito. So, guys, no, talagang, wala, naano na ako, na naiiwan pa rin yung pagluwa ko talaga sa mga video. Saan binabasa ko? Maganda siya, nung una sabi ko parang ang boring. Pero habang nung binabasa ko siya, parang nag-i-intense, no? Kasi bukod sa madaling mabasa, madaling maunawaan, maganda yung pagkakagawa ng stories. Nagri ka ba? Para sa mga nasabi ko, agree ka. Yun ang gusto ko sa'yo, eh. Kumain ka na. No? Marami yung guys, napaisip ako. What if? Hindi si Alma ang nakatuluyan. Si Victor. Pili ko parang tutugtog yung ito na mo, ito. Tignan mo yun. Isip ko lang. Kung si Alma at si Victor ay may sariling day, ano naman ako? Sa nabibigla ko. Baguhin man ng libo-libong buwan ang kulay ng kalangitan. Pangako ko hindi kita iiwan. Pangako'y So yun guys, no, hindi na nagtatapos sa ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo pag tayo ay medyo pagabi, no, yung ating gabi ng menos. Sa isna, no guys. Sana nagustuhan nyo at nahikayat ko kayo na basahin at bumili nila ng libro ito ni Andres Cristobal. So, kahit siya, no, talagang gusto ko sila din yan. Yes, basahin ng isa sa mga mata. Yes, gusto ko basahin ako like, no, hikayin ko kayo na bumili ang basahin ninyo akda nito ni Cristobal Cruz. Highly quality and maganda ang kanyang ilalaman. Talagang magugustuhan nyo. Pag pinabasa nyo siya, talagang makapaw-wow kayo sa ganda ng mundo. At dadalhin nga tayo dito sa Gabay. Yun lamang guys, sana nag-enjoy kayo. Pero bago yun, parang may nakalimutan ako. Isa na ako pinabasa ng akda. Ito yung akda ni Jake Espada. Yes. Ang title niya is Ang Nawawala. Interesting. Wait lang, magdala ko siya. Ito. Yan. Ang Nawawala ni Jake Espada. Alam nyo, parang gusto ko siya naman na mag-contribute sa vlog ko mismo. Yes, ikaw. Diba ano? Nagawa naman ito. Pero ito kasi guys, modern siya. Feeling ko, magugustuhan niya ito. Gusto niyo ba? Mag-isip ako. Babalik mo ha. Sige.
gusto ko siyang i-insert sa video na to, yung magiging book review. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Okay lang. Okay lang naman sa mga. No? Bago kaya upload tong video na to, alam kong takam na kayo. Kasi pagkain, takam na kayong makita or malaman kung ano yung mga i-book review natin. At the same time, alam kong miss na best lang. So, ayan, no? Papapasa natin sa kanya to and later on, kasi i-insert ko sa vlog na ito. Abangan ninyo, no? Hanggang dulo sana sa may yung pahinit, yung vlog na to. Tingnan natin, no? Talagang yung nanawawaan din na ito. Vlog ni Jane Pascual na ako. Yun lang, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. And kung sana kayo magsawang manood ng aking mga book review. At simple chika-chika no, sa aking mga BFF. No? Kasi sa mga BFF ko talaga maaasahan natin sa ganyan. And guys, medyo maubos ng aming drinks tonight. So, I hope nakakain din kayo lahat. Yun lang no guys. Ingat lagi. God bless and see you on next vlog. Or see you on our book review. Siya naman guys. Bye! Hey, what's up guys? It's me again. Welcome back to my YouTube channel again. And again, yes. As you can see, no? Kanina may mga pinakita ko clips, no? At alam naman natin sa nakaraan is, nagkaroon tayo ng book review din, no? So, yung aking BFF, alam naman guys, na binabasa ko sa kanya, yung isang novel na nabili ko. And, ngayon, no, sa akin dito, pinapunta ko siya again, na sinabi niya kasi natapos na siya, no, yung kanyang pag-book review doon sa Facebook. Sa binigay ko sana ng novel. And sa araw nito guys, hinihintay ko na lang siya ano makarating dito sa place namin. Yes. Dito sa place namin. Yes, para mag-book review na natin yung kanyang, or yung novel na aking i-release ko. Magkita ka tayo guys. At ayan na nga siya guys, no? Sa ilang oras na ating paghintay, nandiyan na siya. At syempre, pagbilang ko tatlo, pagbilang ko tatlo, pagkabilang ko ng tatlo, nandito na siya sa ating harapan ngayon. Samahan niyo ako bilang guys. 1, 2, 3. Ayan siya guys. Ano sa kanya? Pinaklog mo. Okay ba? Ayos na natin camera baka magkaroon ng sound effects, no? Ayun, no? Para sa bagay kami sa viewers natin. So ngayon guys, no, as you can see, hawak ng libro na binili ko sa last time. And according sa aming chat, talaga nakita nyo kanina, no, na talaga nabasa na. No? At kagandahan siya sa storya. At narito siya ngayon, no, para ibahagi sa inyo yung kanyang mga nakuha kagandahan nitong novela or yung libro na kanyang pinasa. Tapos na naman, Ang ganda nito kasi alam mo ba, ang strong story. Tapos mysterious. ano ba ang ibig sabihin yan? Nawawala. Kasi actually, hindi ko natapos. And nung ikaw, natapos mo. Tapos niya siya. Ito ang nakawala kasi. Mas mula kami chapter ni Jane Pascual. Kaya Kasi ano, si Chuck Berry Pascual. ito siya ano, pinumano nila. Tapos may mga sinulat na siya ang Ay, ibig sabihin, sikat na pala pala. mga akta na tulad ng Pisal, Lorenzo, tapos yung Mars Maranong Sophie. Tapos, Mga interesting. nag-search ako kung sino siya, si Chuck Berry Pascual. Yung nakita siya sa UP Diliman, doon siya natapos ang college. Wait lang guys, no, patuloy na natin sa bumili kami ng ice cream. And alam naman, no, mahilig kami sa mga ganito, it's coffee or anything, no, na drinks, no. Ayun, tuloy mo. Pero, si Chuck Berry Pascual, ang kwento niya nagsulat. Yung mga kwento niya, nagkakalala, ang kumakawa. Kasi kung ang nawawala, isa siyang novela na yung psychological thriller. Maraming mystery. Tapos, gumagamit siya ng technique na ulit o yung detective story. Ay yung model nito kayo detective story. Ibigay na mga mystery, mga hindi nasasagot. Tapos, sa dulo, doon niya masasagot. Ulit, malakasan. Tapos, ito, ang nawawala. Ito yung may ito. Lapit natin. Mukhang gusto-gusto nyo talaga itong mabasahin. Ito, ang nawawala,
antolohiya ng mga kwento. Pag sinabi natin antolohiya ng mga kwento, may iba't ibang kwento. Dito. Pero itong 7 kwento, tapos nagsisimula sa ang nawawala. Halimbawa, spoiler alert pala po na, no? Spoiler alert again. So, ang nawawalang bangus, isa sa mga kwento ng parang. Pero maganda rito, Ano ba siya? May kabanata ba? hindi. Ang tuloy ng mga kwento, iba't ibang may kwento ng mga kwento. Tapos ayun, ang maganda rito, yun no, sinabi ko, iba't ibang may kwento. Pero, isa lang yung bida at magkakaugnay bawat kwento. Sino ba kasi ang bidang yan? Isipin mo na. Si Brigido, hindi pala dapat natin siya tawagin Brigido. Kasi galit at magtatarin siya. Ano ang maganda? Kasi maganda ko lang, kasi, alam mo bakit? Sa Oh no. Gusto ba siya? Gusto na namin malaman kung ano kaya. Kung ano nasa loob yan. Maaari pang kwento ngayon. si Brigido, mas maganda tawagin. Isa siya, receptionist. Isa siya receptionist sa akin. Wala siya lang dito guys. Pasensya na, medyo maingay yung aming background. Pero I hope na naririnig ko siyang maingay. Isa siya, all around receptionist sa akin. Wala siya, wala yung nakutos sa kanya, yun lang. Pagkakasay kay Kapitan, ayun, sa karakter. Si Brie, no? Isa siya creativity. Tapos, ang maganda pa ito, na kahit na isa siya wala ang receptionist. Isa siya sa mga pinuha na sana. Kapag may nangyayari, ang nawawala. Halimbawa, ang nawawala ng bus. Yung bus nawawala, tapos pinuntahan siya ng isa din sa mga karakter na si Sonia para malatas yung kwento niya. Kung ano ka nangyari sa ang nawawala. Ang bus. Ganun, no? Yun yung sa pinakamaganda, highlight nito. So, mystery at detectives, no? Tapos, ayun, kasi ang pagkaroon na technique na hinahanap ba niya kung ano ba yung mga nawawala? O may nawawala nga ba? Mga ganun ba? Tapos, magbasahin ito, maganda. Sobrang ganda. Bumili na din kayo guys. No? Hindi ko pa talaga siya actually nababasa. Pero since naibigay ko nga sa kanya itong makasay na to, gusto ko na siya yung magbahagi sa inyo. At ano ba guys, no, trigger lang no? Minsan ko lang marinig ko sa tanan na as in sobrang boka. Like, huge, diba? Sige, hindi nyo. Tapos itong kwento na to, no? Sinasalamin yung mga isang Hindi talaga bago na yung mga isang panipunan sa pagdating sa mga kwento. ay, hindi na ba? Dito sa app na wait, no? Hindi na ba yung mga kwento? Pero, pagkakat hindi na ba? Yung mga problema na narito, ay, ano yun, parang mas lumalala. Kinakita natin sa gabi na natutunan ko mga yung mga isyong palipunan na ano na cliche na kumbaga, pero mas lumala tapos yung iba parang, ano yun, mga nasa hidden pa. Pinakita yung mga iba parang ano lang ikunan, problema. Katulad din ito si Kapitan, spoiler alert. Sino ba? Si Kapitan. Oo, si Kapitan kasi, alam mo yung lagi siyang may plataforma na pagpalugaw sa buong Ako may kakilala ko kanya. Kakilala ko kanya. Oo. Tapos ikaw mamala, pakilala ko lang yung setting natin. Yung parang guide ng ginawa ni Chuck Berry Kipas pala. Tapos ang maganda rin kasi Chuck Berry Kipas pala, ano siya, tumuntong doon siya nagaling. Ay, tunto pala, bali. Sa iyo pala yun. Naanap ko pa rin makakita. Naanap ko rin. Uy! Hindi pala. Tunto, hindi pala tunto. Ang ito pala malabon. Kasi dito, yung barangay na Wala di ba sa nabotos? ano, boundary na pag dito, Medyo interesting ko guys. pinagkikita yung no? Fishable kung ano kayo. Unang muna kayo sa nabotas. Okay, nabotas ang malam. So, ito yung setting. Tapos, ang maganda rito, yung mga ginamit niya, katulad na ako dito na ako. Dahil kasi siya man self-inis, so yung ano pinupunta ng mga tao doon, pag binawawala, ganun. Ayun kasi pinakalo yung story, ay natatasa ko. Ayun sa kanila, tapos ano ko dulutasin niya. Hindi naman siya detective or nag-isip. Kasi siya mga self-inis. Pero, ayun nga, ang maganda nito. Tulong ka muna siya, kung ka bang ano dito. Yung anak, kaya nawala yung kutsilyo. Ano yun? Pag pinagpagpigil yung mga tapos, nakakalala siya ng pati pang karakter. Tulad ng Paolo, sa Tubig For You, lalaki siya. Di ba ang karakter natin ang pinalay na si Green? Yun, nagka-develop ang sipa. Oh no! Nasa yun, no? Ito, hindi mo talaga siya, no? Alam mo yun, sa buhay natin na, kung mga namawala ba, kailangan natin na
May yung mga nawawala ka. Bakit yung tanongin na sa mga fans natin dyan? Okay. Kayo ba, sa buhay, yung mga nawawala ka, may nawawala ka. Hinahanap ka. O kung may nahanap kayo, may natagpuan. Parang ganun. Parang ganun yung hinahanap ng story. Hindi, wait lang. Pwede mo narinig ka. Pwede balot mga ka pa. Nagugutom tuloy kami. Ayun, so, Narinig niyo ba guys yung sinabi niya na kapag ba na may nawawala, hinahanap niyo daw ba? Tingin niyo. Baka pwede niyo may comment sa chat box sa atin yun. Parang like sobra, like nararanasan niyo, di ba? Nararanasan niyo yung bagay. may mga palit tayo na ano, may kapitan. Ito kasi si kapitan. Parang ito po ang niligusto. Tulong ka ba? Kasi siya nga sa buong barangay kami ko na yung lugaw. Naman nga namin sa lugaw. Sinabi din, ayun, si kapitan din kasi namin ng mistake day na masahin siya. Ganun. Tapos siya yung nanginutusan lang sa barangay. Tapos ayun, si kapitan, siguro may sasalamin sa sali ko na namin na sa nakaupo, tapos imbis na inakat ng kanyang barangay, sa likudan, ginagamit ko ang kalihan para, alam mo na, siguro tayo mga walang nagawa, pero dali yung mga nakakakakatan, kasi sa mga problema yun, na oo, may pakuyarin ito na hawak, pero ginagamit ko sa tao. Nagamit niyo ba sa tao ng bagay? Oh? Ano? Paligtin tayo ng Bree. Oh, Bree. Natatawa na. Kung nakilala niyo si Paolo, si Paolo. Yun, ito kasi sa nawawalang bangus dito. Isa sa mga yung pusa ni Paolo. Ay, kung makakakukuha ng bangus. Ayun. Tapos, ito, ito ko siya. Eh, kasi Bree ito pa ako. Ayun nga. Sige tayo, makasama. Tawag na yun. Sige, bigyan mo at tawag yun. Si Pete, no? Ganda kasi naman nila. Si Pete ay isang, si Paolo tinatawag niya si Big Ito. Si Pete. Aww, so Kaya, sweet, no? oo. Tapos, nakikita sa ito sa baby kong kwento kasi yun. Hindi ako nakakala ba yun? Nakakala ng kilo, nakakala ng siksik. Tapos, ayun. Tingnan nyo, basahin nyo. Ang lalaki nung kwento niya, ibigay at ng Paolo. Ano yun? Isa pa sa nakita ko rito sa kwento. Maganda kasi, hindi lang kayo kapitan. Yung mga, alam yung mga nasa taas, wala sila sa upuan, pero meron silang yaman, gano'n. Katulad ng pamilya ng Buntong. Ayun na, siguro sila, kaya sila eh, sa barangay Talong Punay, sila yung kunyari. Pag merong ano, sa simbahan, kapag kailangan ng pera, ganyan, ang nandito din. Ang pamilya mo to, tapos ayun, siguro, ayun yung isa sa mga tanong ko sa kasi nakikita ko rin dito sa realidad natin. Sabi ko ito. May kapangyarihan sila. Pero, ayun, nagagamit sa dati bang naging pagpala. Basahin nyo. Kaya tulad muntik na maral. Basahin nyo. Tapos, yung mga napansin ko ito, pinabasa ko siya na, ano yung mga teorya? Ang galing sa akin kasi di ba guys, no, hindi talaga may pagkakailan. No? Kapag tayo nagsusuri talaga ng mga ganitong mga akda, no? Talagang may nalapat at may nalapat natin na mga iba't ibang teorya natin sa mga dyan. At ano sa tingin mong teorya ng mga bukas? Ang naisip ko kasi dito, unang-una talaga, since si Green ay isang part of the LGBT. Alam pala ako. Yes. Yes, the queer theory. Nakakawin sa English class ko doon, or English theory, literal criticism, kung nakaraan lang yung nakarang taon. Kaya alam, medyo lang po siya. Dito, si Green, ano, si Jackie, LGBT, part of the LGBT, hindi siya ng boses dito. Kasi alam mo yun, napagito, hindi ko alam na si Green, hindi na siya lang sa barangay ko. Ano siya, nagtatanong siya sa parlor. Hindi, nakilala siya, ano, madam. Yung sa parlor. Since ko siya, kung parlor siya, ay makita ko na dito, mula sa parlor, kasi sa parlor is na siya, okay, let's go. Nandito siya sa ano, parang gray hole, gray receptionist na siya. Parang siya, napili siya ko. Hindi lang siya dapat nandoon sa parlor. Gano'n siya, parang ano siya, tumaliwasin, ano tawag? Parang, hindi natin siya tinigil, tapos nandun lang siya sa parlor. Yun naman talaga, no guys, yung trabaho ng teorya ng queer.
na magkaroon ng pantay din na pagtingin pagdating sa mga uri ng ganung mga kasakitan. At makikita natin mo guys, no, napansin ko lang habang nagkwento siya, no, sana napansin din yun na talagang si Brie, no, ay bahagi talaga ng kasayaan, no, gano'n na kasayaan. At yun ay tinatanggap, no, tinatanggap kayo sa sarili. Hindi ko kasi parang magkaroon ng inclusivity. Yes. Tapos dito, ako kailangan ng inclusivity, pero napansin sa kwento, ano yun? Kahit alam nila na si Brie ay isang, queer. Pero, ano yung si Kapitan, pinatang sa kanya, naging parang ano ba dito? Parang naisip ko na siya ganito. Ito, tapos sinatawag ko dito. Brie na nga lang. Ayun pa ulit-ulit lang sinasabi. Brie ang tawagin sa kanya. Kasi tatangayin ko yun. Ayun naman sa queer. Tapos siguro isa pa na hindi construction. Hindi construction kasi parang hindi paniniwala natin, hindi yung kaibigan. Kung wait lang, kung ang pagpalala ko, ang instruction, ito yung guys yung parang binibigyan mo ng bagong tools. Tama ba? Okay. Lalo yung paniniwala, ganda dapat, hindi standard natin. Pero hindi, dito. Si Brie kasi ang kasi ko ito. Si Brie is bilang isang receptionist. Bilang siya isang receptionist. Kasi siya, parang, ano ba, nasulit-palit siya sa bawat kanya sa barangay. Ay na, ibig sa receptionist ko siya, naging parang detective siya. Naglutas-lutas siya ng skin na kung ano siya nag-kwento kanya ng ang nawawala, ang nawanak mukha, kung basahin ko. Pero namin yung tingin ko kasi nasabi. Bye na guys. No, nasa ako na sa comment section. Isa rin siguro sa mga kasi kung talaga ang pinamano, ang nawawala ko. Siguro yung, ano ba, di ba? Di ba, pag sinabi ko, tapos na ipano siya, sinisip ko na siya, dito, ano yan, sa pwede na yun, ang nawawala pala pati. Parang, nagkaroon sila ng away kay Paolo, tapos parang, yun sa sigurin ng pita, or nakatayig, but yun, nagtuloy sila. Ay, akala ko pag sila kiwa. Alam niya na. Ayun na siguro yung nakita ko. Ayun lang. Ayun lang, share ko dito. Tapos, ay nga, since pwede ko kung kumakal, modern, tapos Kaya naman yung mga viewers na hindi siya magawa. ayun, kasi sa mga nagkawatad, no? Kung nabasa yung mga post sa university, ang business nila, kung nakakulit sa isa. Nabasa nyo dito, very thinking ng mga alternate business. Doktor, salamat at Or, no worries no. Ayun guys, no, I hope na talagang may nalaman din guys sa kanyang akda. At nagulat ako, no, na ganun pala kaganda itong abukasihin na ito ni, hindi ko bilang Del Pascual, na talagang maganda talaga siya, no. At I hope, no, na mahikayat namin ngayon na bumili din, no, kung saan nang duman ay may langit din, I hope na bilhin nyo din itong libro na ito. No, highly quality. Kung i-rate ko, anong ratings ko? 100%. Yes, no, 100 over 100 na gaya na at dumating may langit din. I hope guys, no, dito ko natatapusin ang ating vlog para sa araw ito. No, it's a continuation ng nakaraang vlog namin at nakaraang quick fun namin together. No, I hope, no, guys, na talagang nakita nyo, no, kung ano yung mga kagandahan ng mga akdang binahagi namin sa inyo. Yun lang guys, no, I hope you have a great time today and see you our next. Oh, yes, guys. No? So, yun guys, thank you so much and see you our next vlog. See you next vlog. Kita ko. Tuloy natin.